Hello guys, good day. Meron na naman po tayong gagawin ngayon. Ah, yung mga Rugi nyo po, yung mga lumalabas ngayon na router base, paano ba natin ibalik sa dati? For example, this is gagawin natin ngayon is LPB 2.0. Ibalik natin sa original firmware. So first, ang gawin ninyo is ilagyan nyo ng internet, tapos lagay nyo kahit anong LAN port 1, 2, or 3. Okay, yan, kalagay nyo kahit alin dito sa mga LAN. Ilagay ninyo from LAN to your PC. Okay, so pag natapos nyo yon, ito naka LPB po to. So open natin ang browser, makita po natin na yan. Connected tayo sa ating Ethernet. Ayan, network. Okay, so pag tinype nyo po yung 10.0.0.1, lalabas si LPB. Okay, kaso yung maraming iba dyan gustong ibalik sa dati. Okay, I don't know what purposes, siguro sawa sila or whatever. So ngayon, yung iba nag-test drive lang sila for testing purposes, at kung hindi nila nagustuhan or ayaw nila, gusto nilang ibalik sa dati, problema, pag ni-reset mo yung Rugi nyo, hindi nyo ibabalik. Okay, ganito pa rin, ganito ang lalabas kahit anong gawin ninyong reset dyan. Ganito pa rin siya. So kung may license naman kayo dito, so syempre pupunta muna tayo sa admin. Okay, admin ng LPB. So dito, kung naka-trial lang kayo, tinetest ninyo at nag-expire yung trial version ninyo at gusto nyong ibalik sa dati, problema kayo kasi kailangan nyo yung valid email na makikita nyo dito. Yan, valid email. Kunyari yung dati pa rin ang nilagay nyo dito na naka trial mode, pag kinontinue nyo yan, wala. Pag re-request ka, wala. Ganito ang lumalabas. Okay, kasi nag-expired na yung trial ninyo na 7 days if nag-expired na. Pero kung may license kayo, pasok pa rin kagad dyan. Okay, papasok na kagad tayo sa admin. Ito for in case na sa mga nag-trial lang at nag-expire yung trial niya, katulad nito, wala na, expired na yung trial ko, gawa lang, punta po kayo dito sa sa lpbpcwifi.com, login, mag-create na lang kayo ng panibago. Okay, create tayo. Alright. Wait. Wala tayong internet. Sorry. Kapit muna natin sa ating wifi. Okay. So, kaya refresh natin. Create tayo. Excuse me. Internet na ba tayo? Okay. So, ngayon, walang internet kasi parang nakaano to. So ang gawin natin muna dito sa ating Ethernet, disable muna natin. Gawa muna tayo ng account kay LPB. Okay, pasok kayo dito. So kaya refresh natin. Okay, may internet na tayo. Okay, then create muna tayo. Enter username, gawin natin Chris Works 77. Okay, email, bagong email po, hindi po yung dating email na ni-register nyo dito kasi hindi na pwede yung if nag-trial lang kayo. Pero doon sa may mga license na, hindi na tayo pupunta rito, diretso na tayo doon sa admin. Dito na, diba? Diretso na yun, login ka sa admin. Pero sa atin, trial lang naman ito, for purposes lang na para ibalik lang natin sa
original firmware, step by step. So enter natin email, sabihin natin, okay, kuha lang tayo. Okay, lagay natin number, lagay yung number niya. Yan, yung number. Lagay natin yung ating password dito. Yan, bahala kayo, lagay yung password dyan. Then register natin, and save natin. Yan. Okay, kapag register na tayo, so makita natin total machine is 0. Okay, so bagong gawa lang to, so pwede tayo makapag ng trial. So balik tayo sa admin, refresh natin. So hindi siya gumagana yung admin kasi pinatay natin yung ating ethernet. Nakakabit si Ruji. Enable ngayon natin. Okay, tayo na natin yung wifi natin. Okay, so pasok ulit tayo sa admin /admin. Okay, so ayan, alam na tayo. So ilagay na natin yung email natin dito na ginawa. Yan, tapos password natin. Okay, then click natin ang continue. So makikita natin ngayon, dito na siya. So magre-request tayo ng trial. Yan, yun, pumasok na. So yung admin na ngayon, mangangailangan tayo ng admin password, no? So hindi ko na binago yung admin password, ko na lang ChrisWorks, copy, tapos lagyan natin paste. Yan, parehas sila. So ngayon complete natin setup. Yan, success. Okay, papasok na ngayon tayo sa admin. Ito na, ilagay na natin dito yung ating ito pala, itong security check. Lagay lang natin 27 BRC and log in now. Admin yan eh. Yan, admin tas ChrisWorks. Then lagay natin yung security login. So nandito na tayo ngayon, nasa admin na po tayo. Alright, so ngayon refresh lang natin para lumabas dito yung mga menus. Okay, so tagal natin. Tagal. Ulitin natin si admin. Admin. Admin ChrisWorks MK 9SU login. Yan, tutor tayo sa may maintenance. Okay, so hintayin natin magano. Di pa pumapasok dahil nagtagal dito. Pumasok yung ating mga menus. Check natin sa ibang browser, baka pumasok. 0.0.1/admin.
Yun, mas mabilis dito. Okay, so ang gagawin natin, hanapin po natin yung maintenance. Yan, ito po yung maintenance. Yan. So after nyo maklik yung maintenance, makikita nyo po dito yung information ng machine ninyo. And then dito po sa ating right side, makikita po natin yung manual update, reset database, check activation status, at dito po may makikita tayo firmware upgrade. Dito po nagkakaroon ng problema ang lahat. As we all know, this is OpenWRT base. So para matanggal natin ito, dahil di natin mai-reset at mapunta sa default na OpenWRT itong LPB, we need to drag or drop the file here or browse the file yung default na OpenWRT bin file. Okay, ipa-flash natin din siya sa default na OpenWRT kasi ito na-customize na OpenWRT na to para gumana sa LPB Piso Wi-Fi. So minodify nila tong OpenWRT para maging Piso Wi-Fi, standalone na router base, diba? So ngayon, kailangan natin mag-flash ng firmware ni OpenWRT, yung pinaka default na OpenWRT. So let's click here, the firmware upgrade. Then, nasa na ba yung aking router base? Ito ang mga kailangan natin para sa ating revert to original firmware. So ito yung finlash natin na LPB na 2.0 dun sa ating RUGI. So ito na siya. So ngayon, nandito na tayo sa ating admin. So i-browse na natin kung saan yung ating default OpenWRT bin. So ito na yung default OpenWRT bin. Click natin yan. Click natin to. Ito po, kailangan natin OpenWRT na default bin. Then open natin. Makikita natin, nandito na siya. So, uncheck natin yung keep current settings. There. Then, let's flash the firmware. Yan. Kita ninyo. Then, warning, blah, blah, blah. Okay lang yan. Then, flash now. Yan. So, hintayin natin. So, open natin ang ating network connections. Check natin ang ating Ethernet na connect. Hintayin natin ma-disconnect yan and then mag-connect ulit. Okay? So, wait lang natin, no? Yan. Yan. Hintayin natin mag-reboot ang device. Okay? So, mawawala na po ang LPB dyan. Magiging default na po siya na OpenWRT. Yan po, OpenWRT na default pin po ang dapat nating ilagay dito sa firmware upgrade. Wag po yung na-download nating firmware sa RUGI website. Okay? Pag yun po ang nilagay nyo dyan, automatic po brick ang inyong router. Okay? Kaya yung mga nada-download po sa RUGI na website, yung firmware po doon, kailangan naka-original firmware din kayo. Okay? O, eto na po. O, nag-disconnect na po siya, rebooting na, identifying. Okay? Hintayin lang po natin yan. Kita po natin yan. Alright. Wait lang po natin. Mag-stabilize yung kanyang excuse me, connection. Wait lang po natin. Wait lang natin. Ayan na po, identifying. Okay, so nakita po natin yan. So, let's do yung ating default OpenWRT is 192.168.1.1. Okay. Ayan na po siya. Okay. Balik na po tayo sa ating OpenWRT firmware. Okay. So,
So, balik tayo dito. Ngayon, paano natin siya ibabalik ngayon? Kailangan po natin ibalik sa default OpenWRT firmware. Okay? Para maibalik natin siya sa original firmware in which ito po ang full dump pin ng orig firmware natin. So, bago po natin gawin yun, itong file po natin na ang ating file na orig firmware bin ng Ruji, ay kailangan po natin itong i-edit ang kanyang serial based on sa serial na nakikita nyo po rito sa may sticker. Okay? So, isulat po natin yung serial na yan. Okay? So, dito po, sasabihin ko sa inyo, ituturo ko sa inyo paano mag-edit ng serial ng inyong Ruji bago natin i-flash yung pin file na ito. Okay? So, as makikita natin, you have to download the HXD editor. Okay? So, ito, wala na to. Alright. So, close muna natin yan. Ito tayo. So, kailangan natin po ng HXD editor. So, download nyo lang po ang HXD editor, HXND editor. So, lahat ng mga bin file nyo ang magiging ganito na po yung icon niya, HXD. Okay? Basta bin po ang extension niya, magiging HXD. Okay? So, now let's proceed in editing your serial number. Okay? So, right click natin yung bin at open natin with HXD hex editor. Okay? Download nyo lang po yan. Marami pong madadownload sa Google. So, open natin HXD editor. Okay, ito po yung 1200 G Pro full dump orig bin. Okay, so click natin po yung search, find, lagay po natin yung model, type natin model. Okay, model, then click natin ng all, then search all. So kita natin yung model EW1200 G Pro. So saan natin makikita yung serial? Ayun po sa taas. Kikita nyo po to, serial NO. Yan, equals. Pagdating ng equals po, ayan na po, mula sa Z papunta po sa 36. Yan na po ang serial niya. So, babaguhin na natin yan. So, kung tawag nito, na-type nyo na po yung inyong serial. Okay, kunyari po, na-save nyo na po yung ating serial katulad nito, kunyari ito po yung serial yung Ruji nyo na makikita nyo po dito sa inyong likod. Kunyari ito lang po yon. So type nyo po sa isang notepad, tapos kunyari ito na po yung tinype ninyo, copy, then highlight nyo po yung mula sa Z papunta sa 36. Yan po ang serial. Then right click nyo po yan and paste insert. Bam! Yan na po yung inyong serial. In-edit nyo na po. And then after that po na ma-edit ninyo, punta kayo ng file. Then save as po. Save as. Tapos dito po, i-rename nyo na po ito. Rename nyo na po. Rename nyo po yan as number 2. Lagay na lang natin number 2. Okay, then save natin. So okay na po yun. After nyo mong ma-save, close na po natin. Then let's go to the next is punta po tayo dito sa ating OpenWRT. Kailangan po may nakakabit na internet, ha. Kanina ko pa po sinabi, kailangan may nakakabit na po sa ating one port na ISP, internet. Okay, so check po na natin po kung may internet ang ating Ruji. Nakakabit po tayo, kaya makita po natin may internet po tayo. Okay, so once may internet tayo, balik po tayo sa OpenWRT. Punta po tayo ng system at sync po natin with browser. Yan, para tumama po ang ating date and time. Okay.
Once natapos na po yan, balik po tayo dun sa ating files. Open natin po ang WinSCP. Okay. Download nyo rin po to, WinSCP. Jailbreak na po kasi tayo. So meron na po ako na download nyo po ito. Okay, install nyo po sa inyong computer. Ngayon, open na po natin yan. Okay, once na open na po natin yan, close natin yan. So once na open natin, mag-connect natin sa ating router. So ang file protocol natin ilagay is SCP. Tapos yung host name, lagay po natin yung IP ng ating OpenWRT router, di ba? Ito po, 192.168.1.1. Copy natin yan. Open natin si WinSCP. Okay. Minsan po kasi ang aking pong internet is globe, kaya po ang IP ng aking globe is .254.254. Okay? Pero kung ang ISP nyo is 1.1, ang default IP niya is 1.1, like PLDT, Converge, bla bla bla, gano'n, 1.1 ang default niya. Pag na-i-flash ito sa default OpenWRT, bali 1.1 din po ang ano ni OpenWRT. So magkakaroon po ng conflict of IP. So hindi kayo makakapag-internet kahit po may nilagyan nyo ng internet, wala po kayong internet kasi conflict po, parehas sila ng IP ng ISP niyo na 1.1. Okay? So para magkaroon ka ng internet sa unang flash mo, dapat may internet ka. Ang sa akin naman kasi, ang aking ISP is Globe. So ang default ni Globe is 254.254. Okay, hindi po 1.1. Kaya may internet ako, hindi siya conflict sa aking ISP. Okay? Pero pagka PLDT or Converge, magko-conflict po talaga yan. So, paano po natin gawin? Kailangan natin palitan po ng IP ang ating RUG OpenWRT. So, network interface lang po tayo. Then, edit lang po natin ang LAN. Edit. So, dito, baguhin ko lang yung 1 ng 10. Ayan, 10. So, save natin. Save natin yan, save and apply. Then, apply reverting. Sige. Then, after that, dito, type na natin yung IP. 168.10. 10 na kasi ginamit natin, 10.1. So, click natin yan. So, ayan po, nabago na po ang IP ng ating OpenWRT. Okay? So, 10.1 na po siya. Dito, wala na to. Wala na yung ating 1.1 kasi binago na po natin. So, pwede natin i-close. So, login. So, ngayon, kung PLDT Converge kayo, hindi na siya tawag nito. Conflict. So, kahit anong gawin nyo, may internet na kayo. May internet na ang inyong 2G. Okay? Kasi hindi na siya conflict of IP. So, let's go to our WinSCP. So, pag-open natin WinSCP, click natin sa file protocol is SCP, then host name, ilagay natin yung IP ni RUG, 192.168.10.1. Okay? Then yung username niya is root. Okay? 10.1 kasi binago na natin. Okay? So, login natin. Accept. So, okay na tayo dyan. Connected na tayo sa ating G. So, dito po, click natin down arrow at click natin itong root. Pinakataas na root. So, makikita natin yung files ng ating router dito. Okay? So, open lang natin ang TMP folder. Ilalagay ngayon natin dito i-drag down natin dito yung ating files. Itong A.bin, nirename ko na po ng A.bin para hindi ka na mag-e-edit sa ating command line. Okay? So, A.bin, ito po ang ating breed web. Okay? So, i-drag down lang po natin siya papunta sa TMP folder dito. Makita na po natin, nandito po siya. Okay? Kung makita na po natin na drag down na dyan yung ating A.bin, close na po natin to.
Ngayon, let's open our JB Text. Ito na po yung command line natin. Then, open natin. Yan. Ito po ang ilalagay natin sa PuTTY. So, kailangan nyo mag-download din ng PuTTY para ma-enter ninyo ito. Okay? So, open natin ang PuTTY. Yan. Open natin ang PuTTY. So, yan po ang ating PuTTY. So, lagay natin hostname or yung IP address natin 192.168.10.1. Okay? Yan po. Then, click open. Then, yes lang. Login as root. Root. Enter. Ayan. Nandito na po tayo sa ating PuTTY. So, first thing to do, first command line, ito po, copy natin, paste dito, then hit enter. Yan. So, makita natin pass. Okay, kasi may internet tayo. Yan. Pag conflict ang IP ninyo, wala kayong internet, failed po lahat yan. Hindi po magkakaroon ng signature pass. Okay? So, remember nyo po yung IP address. Okay? If Globe converge ang ISP ninyo or galing sa isang router na ang default nyo is 1.1 at kinabit niyo ang RUGI nyo doon na flash na natin kanina, natanggal na natin yung LPB at nakalagay na yung default OpenWRT. Ang default ni OpenWRT is 1.1 din. So, magkaroon ng conflict. Okay? So, baguhin nyo na lang po yung IP katulad nung ginawa po natin kanina. Ginawa kong 10.1 para yung 1.1, 10.1 hindi sila conflict. Kaya magkakaroon ng internet si RUGI ninyo. So, ngayon, pag nag-OPKG update kayo, signature pass na po. Okay? Then, after that, tapos na. Lumabas na yung prompt ng OpenWRT. Tapos na po yung ginawa natin sa first command line. Ito naman second. Okay, copy. Importante po itong mga commands po dito, importante ito. Hindi nyo po pwedeng direktahin na lang pong i-flash yung a.bin natin. Dahil hindi po pa pwede. Kailangan nyo pong mula sa 1, 2, tapos 3. Okay? Okay? Then right click, then enter. Okay, lumabas na ito yung prompt. Success. Ito na po yung pinakahuli. Okay. Kaya po, inedit ko na yung breed ng a.bin. Ito na po siya. A.bin na kasi po yung ating command line. Kalagay rito para drag and drop na lang kayo ng file na a.bin sa WinSCP, and then ito na lang po is copy and paste na lang po kayo sa PuTTY. Okay, wala na po kayong i-edit dito. So, right click natin yan. Then, pagka-paste natin po sa PuTTY, pag hit po natin ng enter, madi-disconnect po tayo ang ating PuTTY. Yan, na-disconnect na po siya. Then, okay lang po natin, close na natin po ang PuTTY. Okay, minimize natin. Balik po tayo sa browser. Pagdating po natin sa browser, i-type po natin ang 1.1 ulit. 192. After natin ma-flash, matapos natin sa PuTTY at nag-disconnect, type na po natin ng 192.168.1.1. Okay, yan po. Then, enter. Pasok na po tayo sa breadweb. If ever error po dito, po yung breed na lumalabas, pwede po nating click yung tatlong arrow at mag new in private window kayo or incognito. Okay? Or pwede nyo rin pong yung history po is i-clear nyo po yung history para mag-load po ang breed web. Okay? Yun lang po. And then after that, naka-breed web na po tayo. So dito po sa second, ito po yung first, ito yung second, click po natin ito or pwede nating i-translate ito. Kahit di na natin i-translate dyan, sundan nyo na lang po dito po sa pangalawa. Click po natin yung pangalawa, makikita po natin dito
firmwares, diba? Bootloader, the firmware file, the EEPROM file. Pero hindi po natin gagamitin itong tab na ito. Dito po tayo sa second tab. Click po natin yan, second tab. Then, uncheck po natin bootloader and EEPROM at i-check lang po natin itong restart. Ito po, restart ang ibig sabihin yan. So, let's choose the file, yung ating ORIG firmware na full dump. Pag sinabi po natin full dump, kasama na po yung bootloader, EEPROM, firmware, kernel, isang buo po na flash image po ng chip, ng flash chip yun. Hindi po firmware lang. Okay po? Lahat po ng partition nandun doon. Pag full dump, ang tinawag natin. Full dump. Okay? Pagka po firmware bin lang, firmware lang po yun. Isang sangay lang po ng partition ng flash chip yun na pina-flash ninyo. So, pag sinabi natin full dump, lahat po ng partition ng flash chip, buo po yun. Simula sa boot, U-boot bin, and ENV, tapos firmware, tapos yung kernel, yan, lahat po yun. So, as one na po. Okay. Then, choose file po natin. Ito po yung ginawa natin, yung 2, yung na-edit na natin na serial. So, ito po ang ilo-load natin. Full po to. Kaya po nakalagay po dyan yung ating bin file niya is 16 MB. Kasi ang flash chip po ng ating ROG is 16 MB. Okay? Kung firmware lang po ang ipa-flash nyo dyan, nasa 7 MB to 15 MB lang. Ganun lang. Firmware lang kasi, wala yung ibang kasama niya. So, ito na po yun. Full dump. Pag sinabi natin full talaga. Hindi lang firmware ang kasama niya. Okay? So, ito na po. Click na natin yan. Then, open. After open, uncheck. Check lang yung pinakauna. Then, click natin po itong maliit na button dito. Yan. After click ng button na yan, ay kita po natin. Check natin. Tama yung nilagay natin. Tama, 16 MB. Okay. If correct na po lahat yan, proceed na po tayo sa flash. Yan, click natin yung buttons. Then, ayan po. Hintayin po natin itong 100%. And after that, nasa original firmware na po kayo. So, hintayin lang po natin matapos. So, itong files na to, yan, mula rito, wag na tong LTV. Lahat ng files na to ay inyong kailangan para maibalik natin sa original firmware ni ROG. Okay? PM nyo ako kung gusto nyo itong mga files na to. Ito po ang pinaka-importante sa lahat yan. Itong full dump bin. Okay? Hindi po yung nadadownload sa ROG. Okay? Firmware lang po yun. Hindi siya full dump firmware. Okay? Intindihan nyo po. Kaya po nabibreak ang inyong router. Okay? So, wait natin. Okay? Done. So, let's check our disconnect. Tayo natin mag-connect. So, tayo lang natin yan. Pa-flash pa lang siya. Okay? Disconnect ulit. Let's wait. Sana inyo pong naiintindihan yung mga sinasabi ko. Just follow my video. Maintindihan niyo yan. Marami lang tayong explanation pero once na-apply nyo na po ito, ay kasino na lang po sa inyo to. Kasino na lang pong kadali. Okay? So, yan. Wait lang natin yan. Hintayin lang natin yan. Okay. Wait lang natin. Excuse. Yan. Disconnect ulit. Hintay lang natin. So, habang naghihintay, lagay na natin ang IP ni ROG 192.168.1.0
1.10.1. Yan po yung default ni Ruji, di ba? So, tayin po natin. Ayan na po, connected na. So, ito na po yung tinype natin. Enter natin. Yun. Success na tayo. Bumalik na po tayo kay Ruji eWeb. Okay. Okay. Yan muna ang password ko. Skip muna natin ang IoT. Set up natin. Okay. Now, tayo natin. Nagbibilang. Okay. Huwag nyo pong i-skip ang aking video para maintindihan nyo po yung mga pinaggagawa natin. Kasi yung iba, skip ng skip, boom, break. Okay? Baka hindi alam yung pinaggagawa dahil panoorin nyo muna po ng buo bago ninyo gawin. Para madali nyo na pong skip kung saan pong timeline yung inyo pong gustong panoorin. Okay? Then finish na natin. Ayan na po. We are on the original firmware ni Ruji. Ito na po yung serial. Check nyo po yung serial if tama. Ayan, tama yung in-edit natin. Okay? Kasi pag hindi natin po in-edit kanina yung diretso nating ipa-flash na lang po yun, makukuha nyo po yung serial ko. If ever sa cloud ko po, magkaroon ako ng konting configuration sa cloud ko na nakabind po itong serial ko, pati po sa inyo, madadali. Okay? Yun lang po. So, ayan po. Connected na po tayo. Home. Ayan. Kita po natin. Ayan po. Pwede nyo rin itong i-update sa latest version. Connected naman tayo sa internet. Upgrade. Upgrade. Wala pa. Wala pang upgrade. Okay lang. Yan. Makikita naman natin kung may upgrade. Okay. Pwede mo naman i-local upgrade yan. So, yung sinasabi niya, dina-download nyo sa Ruji website, dito nyo po pinapasok dapat yun. Yan. Dito. Okay. Alright. Hindi po dun sa LPB. Mabibreak po yun. Okay. Yari, meron na po kasing 380 eh. 317 pala to. May 380 na po. So, download nyo yung 380 at ilagay nyo po rito yun. Then, upload niyo magiging 1.380 na po yung inyong version ng Ruji. Okay? So, yun lang po guys. So, sana naintindihan nyo from LPB to original firmware. Okay? Yun lang po. At maraming salamat sa panonood. Sana naintindihan nyo po. Okay? God bless po. Bye-bye.